Hindi ko na kaya, Tala. Pagod na akong maghintay sa isang bagay na kailanman ay hindi mo maibibigay. Narito ang mga papeles. Pirmahan mo na ito dahil bukas na bukas din wala ka ng lugar sa pamamahay na ito. Ang boses ni Rizky ay parang malamig na bakal na bumaon sa pandinig ni Tala. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang silid, dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang paningin. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin niya ang karayom at ang mamahaling telang pinya na 6 na buwan niyang matiyagang binubordahan. Ito ang barong na balak niyang iregalo sa kanilang ika-5 anibersaryo sa susunod na linggo. Isang obra maestra na bawat hibla ay hinabi mula sa kanyang pagmamahal at katapatan bilang isang asawa. Ngunit ang telang iyon, na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap, ay biglang naging mabigat at tila nanunuot ang lamig sa kanyang mga palad. Isang patak ng dugo ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri nang madiin niya ang karayom sa gulat. Ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi ng sugat. Ang mas matinding kirot ay nagmumula sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking ipinangako niyang pagsisilbihan habang buhay, na ngayon ay tinitingnan siya na parang isang pagkakamaling dapat nang burahin. Rizky? Anibersaryo natin sa susunod na linggo. Ang tanging lumabas sa nangangatog niyang mga labi. Ang boses niya ay halos isang bulong, lunod sa hindi maipaliwanag na pait. Tinatapos ko na itong regalo ko para sa'yo. Konting burda na lang. Para saan pa, Tala? Isang marahas na tawa ang kumawala sa likod ni Rizky. Ang kanyang biyanan, si Doña Isabel, ay pumasok sa silid na parang isang reynang handang manakop. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig na nara ay tila isang hatol ng kamatayan para sa puso ni Tala. Iyang barong na yan, kahit gintong sinulid pa ang gamitin mo, hindi niyan mababago ang katotohanang isa kang baog. Isang tuyot na lupang walang silbi sa pamilyang ito. 5 taon, Tala. 5 taong kahihiyan ang ibinigay mo sa amin dahil hindi mo magawang bigyan ng tagapagmana ang anak ko. Nanatiling tahimik si Tala, ngunit sa loob niya, tila may isang malaking pader na unti-unting gumuguho. Ang bawat salita ni Doña Isabel ay parang asidong tumatagas sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalala sa kanila na siya ang nag-alaga kay Rizky noong ito ay may sakit, na siya ang nagtiis sa lahat ng kapritsyo ng biyanan para lamang mapanatili ang kapayapaan. Pero ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Ang tanging nagawa niya ay higpitan ng hawak sa telang pinya hanggang sa manginig ang kanyang mga braso. Maayos ang lahat ng resulta ng test mo noon, di ba? Pagpapatuloy ni Doña Isabel habang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng sewing table ni Tala. Pero heto ang katotohanan, heto ang bagong resulta mula sa ospital na pag-aari ng mga kaibigan namin. Ikaw ang may problema, Tala. Ikaw ang dahilan kung bakit matatapos ang dugong bughaw ng mga Rodriguez sa henerasyong ito. Ayaw naming mabulok ang yaman namin sa isang babaeng hindi man lang makabuo ng isang buhay. Tiningnan ni Tala si Rizky, umaasang makakakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng kawalang pake. Ang lalaking dati ay humahalik sa kanyang mga kamay tuwing gabi ay nakatayo na ngayon sa malayo, tila diring-diri na madikit man lang sa kanya. Please, Rizky, huwag naman ganito. Pagsusumamo ni Tala, ang unang luha ay pumatak na sa telang hawak niya. Nabubura ang ganda ng bordang pinaghirapan niya. Pirmahan mo na, Tala. Huwag mo nang pahabain pa ang eksena. Ang tabang na sagot ni Rizky. Nakaayos na ang lahat. May iba nang nakalaan para sa akin. Isang babaeng kayang ibigay ang hindi mo kayang gawin. Huwag mo nang hintayin. Nakalad ka rin ka ng mga guard palabas ng mansyong ito. Dahan-dahang binitawan ni Tala ang karayom. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Tanging ang tunay na ingay ng kanyang nadudurog na puso ang naririnig niya sa kanyang isipan. Sa isang sandali,
Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng gabi ng pananalangin, at ang lahat ng pag-ibig na ibinigay niya ay tila naging isang malaking biro. Bakit ang pag-ibig na itinahi ko ng buong puso sa loob ng 5 taon ay nauwi lang sa isang pirasong papel na pupunit sa aking pagkatao? Hindi pa man nakakasagot si Tala, muling nagsalita si Doña Isabel habang may ngiting mapanira sa kanyang mga labi. At huwag mong iisiping may makukuha kang kahit 1 sentimo sa amin. Pumasok kang mahirap sa pamilyang ito, lalabas kang mas mahirap pa sa daga. Iwanan mo ang lahat ng gamit na binili ng anak ko, pati na yang singsing sa daliri mo. Dahil simula ngayong gabi, isa ka na lamang masamang panaginip na gusto naming kalimutan. Lalong bumigat ang hininga ni Tala nang makita niyang tumalikod na si Rizky at lumakad palabas ng silid, kasunod ang kanyang ina. Sa pintuan, huminto si Rizky at lumingon ng bahagya. Iwan mo na rin yang barong na yan. Kahit kailan, hindi ko isusuot ang gawa ng isang babaeng sumpa sa buhay ko. Naiwan si Tala na mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang silid na biglang naging parang isang madilim na kulungan. Ang telang pinya ay dahan-dahang nulas sa kanyang kandungan at bumagsak sa sahig, nadumihan ng alikabok at ng sarili niyang dugo. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Nagsisimulang magbuhos ng malakas na ulan na humahampas sa bintana, ngunit walang masasakit pa sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Tumayo siya ng nanginginig. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang singsing sa kanyang daliri, isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Isang munting kiliti, isang pintig na tila sumasagot sa kanyang matinding pighati. Hindi niya alam, sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang katotohanang matagal na itinago ng langit ay nagsisimula ng magparamdam. Ngunit sapat ba ang pintig na ito para iligtas siya mula sa bangin ng kawalang pag-asa? O ito ba ang magiging mitya ng mas malaki pang panganib na naghihintay sa kanya sa labas ng Mansyong Rodriguez? Ang bawat damit na inilalagay ko sa loob ng aking lumang maleta ay tila mga piraso ng aking buhay na isa-isang binabaklas. Hindi ko dinala ang mga mamahaling sutla o ang mga alahas na ibinigay ni Rizky sa loob ng 5 taon. Iniwan ko ang lahat ng iyon sa ibabaw ng kama, kasing lamig ng pakikitungo nila sa akin ngayong gabi. Ang mga kamay ni Tala ay nanginginig habang pilit niyang isinasara ang zipper ng kanyang bag. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang mga lumang aboy-aboy. Mula noong bago pa siya ikasal at ang kanyang mga gamit sa pananahi. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabi. Hindi si Rizky ang pumasok, kundi si Rena, ang babaeng matagal nang inilalaan ni Doña Isabel para sa kanyang anak. Ang bagal mo namang kumilos, Tala. Kanina pa naghihintay ang driver para ihatid ka sa labas ng subdivision. O baka naman, naghihintay ka pa na bawiin ni Rizky ang sinabi niya? Ang boses ni Rena ay puno ng tamis na may halong lason. Lumakad siya palapit sa maleta ni Tala at tiningnan ito ng may pandidiri. Kawawa ka naman. 5 years of service tapos lalabas ka rito na parang basang sisiw. If I were you, hihingi ako ng separation pay. Pero sa bagay, ano nga namang halaga ng pera kung ang sinapupunan mo naman ay kasing tuyot ng disyerto? Tumindig si Tala. Hinarap ang babaeng kumuha ng kanyang posisyon sa loob lamang ng isang gabi. Hindi binabayaran ng dangal ko, Rena. At kung iniisip mo na nakuha mo na ang lahat, tandaan mo ito. Ang bahay na ito ay puno ng mga pangarap na pinatay nila. Mag-ingat ka. Baka ikaw ang susunod na malunod sa kalungkutan dito. Isang matunog na tawa ang isinagot ni Rena bago niya hinablot ang telang pinya na nahulog sa sahig. Ang barong na pinaghirapan ni Tala. Itong basahan na ito? Sayang ang tela. Siguro ay ipapagamit ko na lang ito sa mga katulong para pampunas ng sahig. Huwag mong hawakan yan.
Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit bago pa niya makuha ang tela, mabilis na lumabas si Rena ng silid habang bitbit ito. Sumunod si Tala pababa ng malaking hagdanan ng mansyon. Sa baba, nakatayo si Rizky sa tabi ng kanyang ina. Tila hinihintay na lamang ang kanyang tuluyang paglisan. Ang mga kasambahay na dati ay tinitingnan siya nang may paggalang ay nakayuko na ngayon. Ang iba ay may awang bakas sa mga mata, samantalang ang iba ay halatang umiiwas. Risky, tignan mo itong ginawa ng ex-wife mo. Nag-aksaya ng panahon sa pagtatahi ng basura, sabi ni Rena habang ipinapakita ang barong. Tiningnan ni Risky ang tela, pagkatapos ay tumingin siya kay Tala. Walang emosyon ang kanyang mga mata, tila isang estranghero ang kaharap niya. Kinuha niya ang barong mula kay Rena, lumakad patungo sa pintuan na nakabukas, at marahas na itinapon ang tela sa labo, diretso sa putikan na dulot ng malakas na ulan. Wala nang halaga ang anumang galing sa'yo, Tala. Umalis ka na. Malamig na sabi ni Risky. Ang puso ni Tala ay tila biniyak ng isang matalim na itak. Ang bawat hibla ng pagmamahal na itinahi niya sa barong na yon ay kasabay na nayurakan ng putik sa labas. Wala siyang nasabi. Kinuha niya ang kanyang maleta, itinaas ang kanyang noo sa kabila ng luhang gustong kumawala at lumakad palabas ng mansyon. Paglabas niya, ang malamig na hangin at ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Ang bawat patak ng tubig ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Huminto siya sandali sa harap ng putikan at tiningnan ang kanyang gawa. Ang barong na puti ay kulay kape na ngayon, marumi at punit. Dahan-dahan niya itong nilapitan, lumuhod sa putikan at kinuha ang basang tela. Isiniksik niya ito sa kanyang dibdib, ang init ng kanyang katawan, ang tanging nagbibigay ng proteksyon sa huling alaala ng kanyang katangahan. Nagsimulang maglakad si Tala sa madilim na kalsada ng subdivision. Walang sasakyang huminto para sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila mas nagiging mabigat. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang umikot. Ang tunog ng ulan sa kanyang paligid ay unti-unting humihina, napapalitan ng isang kakaibang ugong sa kanyang mga tainga. Hindi ako pwedeng sumuko dito, bulong niya sa sarili. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay nagsisimulang manghina. Biglang may matinding kislap ng kidlat na tumanglaw sa paligid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang matinding hapdi sa kanyang puson. Ang kanyang hininga ay naging kapos. Ang mundo ay dahan-dahang tumagilid. Ang huling nakita ni Tala, bago siya tuluyang lamunin ng dilim, ay ang mga ilaw ng isang sasakyang papalapit sa kanya sa gitna ng kalsada. Babalik pa ba ang malay ni Tala? O ang gabing ito na ang magiging huling kabanata ng kanyang buhay bago pa man niya malaman ang milagrong dala niya sa kanyang sinapupunan? Ang amoy ng basang lupa at kalawang na yero ang sumalubong sa aking pagkamalay. Malayo ito, sa amoy ng lavender at mamahaling pabango na nakasanayan ko sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang tumambad sa akin ay ang butas-butas na kisame ng isang maliit na dampa, kung saan ang bawat patak ng ulan mula sa labas ay gumagawa ng sariling musika sa loob ng mga plastik na balde. Gising ka na pala. Salamat sa Diyos. Ang boses ay galing sa isang matandang babaeng nakaupo sa tabi ng aking higaan. Si Nanay Isabel iyon, ang dati naming kapitbahay sa Tondo bago ako naging asawa ng isang Rodriguez. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa ilang dekadang paglalaba ay marahang humawak sa aking noo. Nakita ka ng mga nangangalakal sa gilid ng kalsada. Tala, basang-basa ka at halos wala ng hininga. Bakit ka nagpapaulan? At bakit dala mo ang lahat ng gamit mo? Hindi agad nakasagot si Tala. Ang bawat salita ay parang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sa gilid at nakita ang kanyang maleta
kasama ang maruming barong na nakasampay sa isang lumang silya. Ang alaala ng mukha ni Rizky at ang halakhak ni Rena ay muling bumalik. Mas masakit pa sa anumang sugat. Wala na po ako sa mansyon Nanay Isabel. Pinalayas na po nila ako. Ang tanging nasabi ni Tala bago muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang bawat paghinga ay puno ng bigat. Sinabi nilang wala akong silbi dahil hindi ako makabuo ng anak. Tinapon nila ako na parang basura. Niyakap siya ng mahigpit ni Nanay Isabel. Hush na anak, dito ka muna. Kahit maliit itong dampa ko, hindi ka dito itatapon. Ang yaman ay nauubos, pero ang dangal, ikaw lang ang pwedeng kumuha niyan sa sarili mo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling naramdaman ni Tala ang kakaibang kirot sa kanyang puson. Kasabay ng isang matinding pagkahilo. Hindi na ito simpleng pagod lamang. Dahil sa pag-aalala ni Nanay Isabel, dinala siya nito sa isang maliit at siksikang public health clinic sa kanto ng Tondo. Ang paligid ay maingay. Ang yak ng mga sanggol, ang usapan ng mga pasyenteng naghihintay, at ang singasing ng mga bentilador na tila nahihirapan na ring gumana. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, tinawag din ang pangalan ni Tala. Ang doktor, isang babaeng mukhang pagod na pagod, ngunit may malambot na mga mata, ay tiningnan ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Tala, ilang taon ka nang sinasabihan na baog ka? Tanong ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. 5 taon po, doktora. Sabi po ng biyenan ko at ng asawa ko, wala na po akong pag-asa. Sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ipinakita ng doktor ang monitor ng ultrasound kay Tala. Hindi ko alam kung anong test ang ginawa sa iyo noon, pero heto ang katotohanan. Tignan mo ang maliliit na pintig na ito. Nakikita mo ba? Tumingin si Tala sa screen. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang 3 maliliit na puting tuldok na kumikislap sa gitna ng kadiliman. Hindi ka baog, Tala. Sa katunayan, napaka-fertile mo, ang sabi ng doktor na may halong mangha. At hindi lang isa ang dinadala mo. Ang mga pintig na naririnig natin, 3 sila. You are pregnant with triplets, Tala. At base sa laki nila, mahigit 2 buwan na silang nananahan sa sinapupunan mo. Para kay Tala, ang buong mundo ay biglang tumigil. Ang ingay ng klinika ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso na tila sumasabay sa 3 maliliit na pintig sa monitor. Isang halo-halong emosyon ang bumulwak sa kanya. Saya, takot, pait, at isang matinding galit. 3. 3 buhay ang dinadala niya habang siya ay itinatapon sa kalsada. 3 buhay ang hinuhusgahan na wala ng mga taong itinuring niyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Tala habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang milagrong matagal niyang ipinagdasal ay dumating sa panahong wala na siyang kahit na ano maliban sa kanyang sarili. Dok, sigurado po ba kayo? Ang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. 3 po talaga? Siguradong sigurado, Tala. Pero mag-ingat ka. Dahil 3 sila, mas sila ng pagbubuntis mo. Kailangan mo ng sapat na pahinga at pagkain, babala ng doktor. Lumabas si Tala ng klinika na parang lumulutang. Ang init ng araw sa Tondo ay tila hindi na kasing hapdi, gaya ng dati. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa karayom at sinulid. Ngayon, ang mga kamay na ito ay may mas malaking misyon. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa dampa ni Nanay Isabel, isang madilim na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Paano niya bubuhayin ang 3 bata sa gitna ng ganitong kahirapan? At paano kung malaman ni Rizky at Doña Isabel ang tungkol sa mga batang ito? Hindi pa man siya nakakarating sa bahay, napansin ni Tala
ang isang itim na sasakyang nakaparada, hindi kalayuan, sa dampa ni Nanay Isabel. Isang lalaking nakabarong, ngunit hindi kasing garbo ng kay Rizky, ang nakatayo doon at tila may hinihintay. Sino ang lalaking ito at bakit siya narito sa pinakamahirap na bahagi ng tondo para hanapin ang isang babaeng kakapalayas pa lamang sa isang mansyon? Isang malaking kasalanan ang lumingon sa nakaraan, Rizky. Ang mga taong walang ibinigay sa atin kundi kahihiyan ay hindi karapat-dapat sa kahit isang segundo ng iyong pag-aalala. Ang tinig ni Doña Isabel ay kasing talim ng mga bubog na nakakalat sa sahig habang inaayos niya ang kwelyo ng bagong barong na isusuot ng kanyang anak. Sa loob ng marangyang kwarto ng mansyon, ang bango ng mga sariwang bulaklak ng puting rosas ay tila nakakasuffocate para kay Rizky. Ngayong araw ang kanyang pag-iisang dibdib kay Rena, isang kasalang pinlano sa loob lamang ng ilang linggo. Isang pagdiriwang na dapat sana ay puno ng kagalakan, ngunit ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ma, kailangan ba talaga nating gawin ito ng ganito kabilis? Tanong ni Rizky. Ang kanyang boses ay walang buhay. Nakatingin siya sa malaking salamin, ngunit hindi ang kanyang sarili ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Tala noong gabing iyon. Basang-basa, luhaan at yakap ang maruming tela sa gitna ng ulan. Rizky, anak. Ang malambing ngunit mapanirang tugon ng kanyang ina. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat at tinitigan siya sa salamin. Ginagawa natin ito para sa dangal ng pamilya Rodriguez. Kailangan ng mundong malaman na ang anak ko ay hindi nakatali sa isang babaeng isinumpa ng tadhana. Si Rena ay galing sa mabuting pamilya, mayaman at higit sa lahat, hindi siya baog. Huwag mong sayangin ang luha mo sa isang tuyot na bulaklak na itinapon na natin sa basura. Lumunok ng malalim si Rizky. Pinilit niyang maniwala sa bawat salitang binitawan ng kanyang ina. Gusto niyang maniwala na tama ang ginawa niyang pagtataboy kay Tala. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang kinis ng kanyang suot na barong na tahi ng isang sikat na designer, naalala niya ang bawat tusok ng karayom ni Tala. Naalala niya kung paano ito nagpupuyat, kung paano nito hinihimas ang tela nang may pagmamahal na tila ba ang bawat hibla ay bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang barong na suot niya ngayon ay mamahalin, oo, ngunit tila wala itong init. Tila isa itong baluti na sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig ang halakhak ni Rena habang inaayusan siya ng kanyang mga stylist. Ang tunog ng kanyang tawa ay umaabot hanggang sa pasilyo, puno ng tagumpay. Para kay Rena, ang kasalang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa teritoryo. Nakuha na niya ang trono at wala na siyang balak na bitawan pa ito. Pumasok si Rena sa silid ni Rizky. Ang kanyang mahabang belo ay kumakaladkad sa makintab na sahig. Hon, are you ready? Everyone is waiting downstairs. Ang daming reporters. You should look happy. Masiglang sabi niya habang kumakapit sa braso ni Rizky. Ngunit nang lumapit siya sa bedside table, napansin ni Rena ang isang maliit, kupas na litrato na nakatago sa ilalim ng isang libro. Isang litrato ni Tala noong unang taon ng kanilang pagsasama. Nakangiti, payak, at puno ng buhay. Ang ngiti sa mga labi ni Rena ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang madilim na ekspresyon. Bakit narito pa ito? I thought we already cleared out all the trash from this house. Rena, it's just a photo. Simula ni Rizky. Ngunit hindi siya pinatapos ni Rena. Kinuha ni Rena ang isang lighter mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pag-trigger nito ay gumawa ng isang maliit na kislap ng apoy sa gitna ng katahimikan. Sa harap mismo ni Rizky at Doña Isabel, itinapat niya ang apoy sa dulo ng litrato. Pinanood nila kung paano dahan-dahang lamunin ng itim na usok ang mukha ni Tala hanggang sa maging abo na lamang ito na nahulog sa sahig. There! Sabi ni Rena
habang tinatapakan ng abo gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Wala nang bakas ng nakaraan. Simula ngayon, ako na ang tanging reyna sa buhay mo, Rizky. At kahit anong mangyari, hinding-hindi na makakabalik ang babaeng yun dito. Ngumiti si Doña Isabel. Tila nasiyahan sa ipinakitang bagsik ng kanyang bagong manugang. Iyan ang gusto ko sa'yo, Rena. Alam mo kung paano protektahan ang sayo. Habang bumababa sila sa malaking hagdanan patungo sa altar na itinayo sa hardin, ang bawat hakbang ni Rizky ay tila lalong nagiging mabigat. Ang bango ng mga bulaklak ay tila naging amoy ng kandila sa isang libing. Sa gitna ng palakpakan at kislap ng mga kamera, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Bakit sa kabila ng lahat ng karangyaan at tagumpay na ito, nararamdaman ko na ako ang totoong nawalan? At bakit tila ang bawat ngiti ko sa harap ng altar ay isang malaking kasinungalingan na balang araw ay maniningil sa akin? Hindi alam ni Rizky na sa sandaling iyon, sa isang maliit at madilim na dampa sa tondo, ang babaeng itinuring nilang tuyot na bulaklak ay nagsisimula ng magkaroon ng bagong buhay. Isang buhay na mas malakas kaysa sa anumang apoy na sumunog sa kanyang litrato. Ngunit habang nagpapatuloy ang seremonya ng kasal, isang hindi inaasahang bisita ang biglang pumasok sa gate ng mansyon Rodriguez. Hindi ito si Tala, kundi isang lalaking may dalang isang itim na sobre na may selyo ng korte. Sino ang lalaking ito at anong katotohanan ang dala niya na maaring magpatigil sa perpektong kasal ni Rizky at Rena? Huwag mong dungisan ang mga puting kumot ko ng mga luha mong walang silbi, Tala. Binabayaran kita para maglaba, hindi para magdrama sa harap ng batya. Ang boses ng kapitbahay na si Aling Marta ay kasing pait ng apdo, pumuputol sa katahimikan ng madaling araw sa tondo. Habang ang buong lungsod ay natutulog pa, si Tala ay nakaluhod na sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malamig at mabulang tubig. Ang bawat kuskus niya sa magaspang na tela ay tila kuskus din sa kanyang sariling balat. Ngunit kailangan niyang magtiis. Ang bawat sentimong kikitain niya sa paglalaba at pagtatahi ng mga basahan ay katumbas ng isang basong gatas para sa 3 buhay na himalang nananahan sa kanyang sinapupunan. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang likuran, isang paalala na ang kanyang katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Sa loob ng 3 buwan simula, nang palayasin siya sa mansyon, ang marangyang buhay ni Tala ay napalitan ng amoy ng sabon, sikat ng araw na nakakapaso, at ang walang katapusang pangungutya ng mga tao sa paligid. Sayang ang ganda mo, Tala. Bulong ng isa pang babaeng naglalaba sa kabilang batya. Ang kanyang tinig ay sadyang sapat lang para marinig ni Tala. Iniwan ng mayamang asawa dahil hindi makabuo. Ngayong nagtatrabaho ka rito, sino pa ang maniniwala na naging senyora ka? Isang baog na itinapon, yun ang tatak mo sa amin. Hindi umimik si Tala. Hinayaan niyang ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa gripo ang sumagot sa lahat ng panlalait. Isang banayad na haplos ang ginawa niya sa kanyang tiyan sa ilalim ng suot na maluwag na duster. Kung alam lang nila na ang tinatawag nilang tuyot na lupa ay kasalukuyang nagdidilig ng 3 anghel. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang katotohanan ay ang tanging kayamanan na itinatago niya, isang lihim na kailangang protektahan mula sa mapanghusgang mundo at mula sa pamilyang pumatay sa kanyang puso. Pagkatapos ng maghapong paglalaba, uupo si Tala sa isang sulok ng dampa ni Nanay Isabel. Sa ilalim ng isang pundidong bumbilya, kukunin niya ang kanyang karayom at mga tirang tela. Dito, sa gitna ng kadiliman, siya ay nagiging malaya. Ang bawat tahi niya ay tila isang panata. Tinatahi niya ang pangarap na balang araw, ang kanyang mga anak ay hindi kailanman luluhod sa harap ng sinuman. Tinatahi niya ang isang baluting gawa sa sinulid at tibay ng loob. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili, habang tinatahi ang isang maliit na sapatos na yari sa lumang katsa. Para sa inyo, Tristan, Troya at Tiana.
Ngunit habang hinihigpitan niya ang isang buhol-buhol, isang kakaibang sensasyon ang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at ang karayom ay nahulog mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito ang karaniwang pagod. Isang matalim na hapdi ang sumikad mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong na yero ay tila naging isang nakakabinging dagundong sa kanyang mga tainga. Sinubukan ni Tala na tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging helo. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang hita at ang takot na hindi niya naramdaman noong palayasin siya ay biglang lumamon sa kanya ngayon. Nanay Isabel, tulong! Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang mga maliliit na tahi ng sapatos na hawak niya ay nabitawan, nagiwan ng isang katanungang tila walang kasagutan. Sapat ba ang tatag ng isang ina para labanan ang bagsik ng tadhana? O ang pangarap bang itinahi ni Tala ay mapuputol na bago pa man maisilang ang mga batang magdadala ng kanyang bagong pangalan? Kahit isang pirasong tela, wala akong maibabalot sa inyo na galing sa karangyaan. Tanging niyang init na lang ng aking pagmamahal ang magsisilbing kumot niyo sa gitna ng bagyong ito. Ang boses ni Tala ay halos isang pabulong na panalangin sa gitna ng dagundong ng bagyo na humahampas sa kanilang maliit na dampa. Ang tubig baha ay nagsisimula na ring pumasok sa ilalim ng pinto, malamig at marumi. Ngunit hindi iyon ang inaalala ni Tala. Ang mas matinding unos ay nasa loob ng kanyang katawan. Nakahiga siya sa isang manipis na banig. Ang kanyang pawis ay humahalo sa tulo ng ulan mula sa butas na yero, habang ang bawat paghinga niya ay isang pakikipaglaban. Huminga ka ng malalim, Tala. Huwag kang bibitaw, anak. Malapit na silang dumating. Ang nanginginig na tinig ni Nanay Isabel ang tanging nagbibigay ng lakas sa kanya. Ang matanda ay abalang nagpapakulo ng tubig sa isang maliit na kalan. Ang usok ay humahalo sa madilim na hangin. Sa loob ng dampa, wala silang ospital, walang aircon, walang mga nurse na nakasuot ng puti. Ang tanging saksi sa pagsilang ng mga tagapagmana ng pamilya Rodriguez ay ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at ang ingay ng mga taong nagkakagulo sa labas dahil sa baha. Isang matinding sigaw ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Tala. Sa bawat puwersang ibinibigay niya, tila ba hinihila rin ang kanyang kaluluwa palabas. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang matinding sakit, naalala niya ang mukha ni Doña Isabel na tumatawag sa kanya na baog. Naalala niya ang malamig na talikod ni Rizky. Ang bawat pait na yon ang naging gatong para sa kanyang huling pag-ire. At sa wakas, ang unang tinig ng buhay ay umalingaw sa loob ng maliit na silid. Ang tunog ng unang sanggol ay tila isang musikang tumalo sa ingay ng bagyo. Isang lalaki, Tala. Isang napakagandang lalaki. Naiiyak na sabi ni Nanay Isabel habang ibinabalot ang sanggol sa isang malinis ngunit kupas na tuwalya. Siya si Tristan, ang panganay na magdadala ng kanyang katatagan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sumunod ang pangalawang alon ng sakit. Mas mabilis, mas matindi. Dumating si Troy, ang pangalawang lalaki na may mga matang tila may taglay na katahimikan sa gitna ng gulo. At sa huli, nang ang lakas ni Tala ay halos maubos na, nang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim, dumating ang bunsong si Tiana, isang maliit at magandang sanggol na babae na tila isang munting bituin sa madilim na gabi. Nang ilapag ni Nanay Isabel ang tatlong sanggol sa tabi ni Tala, ang buong mundo ay biglang tumahimik. Ang ulan ay tila huminto sa paghampas. Tiningnan ni Tala ang kanilang mga mukha, ang mga ilong, ang hugis ng mga labi,
at ang mga matang kamukhang-kamukha ng lalaking nagtaboy sa kanya. Isang masakit na katotohanan, ngunit kasabay nito ay isang matinding pagmamalaki. Kahit wala tayong yaman, meron kayong dangal. Bulong ni Tala habang hinahalikan ang maliliit na noo ng kanyang mga anak. Simula ngayong araw, hindi na ako ang Tala na inapi nila. Ako na si Stella at kayo ang aking mga bituin na magbibigay ng liwanag sa ating bagong simula. Sa labas, sa gitna ng baha at dilim, isang itim na payong ang dahan-dahang tumigil sa tapat ng dampa. Si Attorney Leandro, ang lalaking kanina pa nagmamasid sa dilim, ay narinig ang unang iyak ng mga bata. Hindi siya pumasok, ngunit iniwan niya ang isang malaking plastik na puno ng mga gamot, gatas, at sariwang damit sa may pintuan. Isang misteryosong tulong na magiging simula ng pag-akyat ni Tala mula sa putikan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang dampa sa Tondo ay napalitan ng isang maayos, ngunit payak na apartment sa Maynila. Ang pangalang Tala ay tuluyan ng ibinaon sa limot at ang pangalang Stella ay nagsisimulang umalingaw-ngaw sa mundo ng pananahi. Ang mga basahan na dati ay pinagkakakitaan niya ay naging mga disenyong hinahanap-hanap na ngayon ng mga maliliit na butik. Isang umaga, habang tinutulungan ni Stella ang kanyang mga anak na maghanda para sa eskwela, isang balita sa radyo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang Rodriguez Textiles, isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng tela sa bansa, ay nahaharap ngayon sa isang malaking krisis sa pananalapi. Ayon sa balita, ang kasalukuyang tagapamahala na si Rizky Rodriguez at ang kanyang asawang si Rena ay naghahanap ng bagong investment para maisalba ang kumpanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella habang hinihigpitan ng kurbata ng maliit na barong ni Tristan. Ang telang hawak niya ngayon ay hindi na basta tela. Ito ay isang sandata. Nanay, bakit po kayo nakangiti? Tanong ng munting si Tiana habang hinihimas ang kamay ng kanyang ina. Dahil malapit na, anak, sagot ni Stella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang determinasyon. Malapit na nating ipakita sa kanila kung paano bumuo ng isang obra maestra ang isang babaeng sinabi nilang walang silbi. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang anino mula sa nakaraan ang muling nagparamdam. Isang liham ang dumating sa kanyang atelier, isang imbitasyon para sa isang malaking fashion gala sa Makati. At ang nagpadala ay walang iba, kundi ang Rodriguez Foundation. Alam ba nila kung sino si Stella? O ito ba ay isang bitag na muling susubok sa kanyang katatagan? At sino nga ba talaga si Attorney Leandro, ang lalaking 5 taon ang nananatili sa kanyang tabi, ngunit tila may itinatago ring lihim tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan? Ang mga kalyo sa aking mga daliri ay hindi lamang marka ng hirap, kundi mga medalya ng bawat gabing pinili kong lumaban para sa 3 hiningang nagpabago sa aking mundo. Dati, ang bawat tusok ng karayom ay may kasamang luha. Ngunit ngayon, ang bawat tahi ay may kalakip na pangako na wala ng sinumang Rodriguez ang muling makakatapak sa aking pagkatao. Sa loob ng kanyang maliit ngunit maayos na atelier sa Quezon City, tanging ang ritmo ng makina at ang marahang paghila ng sinulid sa tela ang naririnig. Si Stella, ang babaeng dating kilala bilang Tala, ay nakatitig sa isang manikeng suot, ang isang asul na gown na tila hinuugot sa kulay ng dagat bago ang bagyo. Ang bawat tupi ng tela ay maingat niyang inaayos. Ang kanyang mga mata ay puno ng focus na tila ba ang bawat hibla ay isang piraso ng kanyang sariling buhay. Nanay, tapos na po ba yan? Ang ganda-ganda po, parang pangreyna. Ang masayang tinig ni Tiana ang bumasag sa katahimikan. Ang 5 taong gulang na batang babae ay nakaupo sa sahig, abala sa paglalaro ng mga tirang tela na ginagawa niyang damit para sa kanyang manika.
Napangiti si Stella at lumapit sa anak. Malapit na. Tiana, ito ang magbibigay sa atin ng bagong tahanan na may malawak na hardin. Di ba yun ang gusto nyo? Opo, para makapaglaro po kami ni na Kuya Tristan at Kuya Troye ng tagutaguan nang hindi nabubunggo ang mga tahi nyo. Sagot ng bata habang niyayakap ang binti ng ina. Pumasok naman sina Tristan at Troy mula sa kabilang silid, bit-bit ang kanilang mga libro. Si Tristan, ang panganay, ay may seryosong mukha na tila bapasan na ang daigdig sa murang edad, samantalang si Troye ay tahimik lang ngunit mapagmasid. Ang kanilang presensya ang nagpapaalala kay Stella na ang lahat ng pagod niya ay may katuturan. Sila ang kanyang tala ng tondo, ang mga bituing hindi kailanman nagmula sa baog na sinapupunan, kundi mula sa isang milagrong hindi kailanman mauunawaan ng mga Rodriguez. Ang katahimikan ng hapon ay naputol nang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Leandro. Ang lalaki ay may dalang isang itim na leather na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng paghanga habang tinitingnan ang bagong gawa ni Stella. Good afternoon, Stella. Mukhang handa na ang iyong obra maestra para sa malaking gabi. Bungad ni Leandro. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Ngunit laging may malambot na tono kapag kausap ang mag-iina. Leandro, salamat sa pagdating. Tungkol ba ito sa kontrata mula sa Makati? Tanong ni Stella habang pinapaupo ang mga bata para magmeryenda. Inilapag ni Leandro ang folder sa mesa. Higit pa doon, ang Rodriguez Foundation ay naghahanap ng The Face of Philippine Textiles para sa kanilang ika-40 anibersaryo. Isang anonymous donor ang nagmungkahi ng pangalan mo o mas kilala bilang si Stella ng Atelier de Tala. Gusto nilang ikaw ang maging main designer para sa Grand Gala. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Stella. Rodriguez. Ang pangalang pilit niyang ibinaon ay muling bumabalik sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kailangang-kailangan nila. Alam ba nila kung sino ako, Leandro? Ang tanong ni Stella, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng kanyang lamesa. Hindi. Ang alam lang nila ay isa kang sumisikat na designer na galing sa hirap. Ang iyong anonymous na branding ang lalong nagpa-curious sa kanila. Pero Stella, kailangan mong malaman ang totoo. Bagsak ang kumpanya nila. Ang galamay ng mga utang ay unti-unti nang sumasakal kay Rizky at sa kanyang ina. Ang gala na ito, ang huling barahan nila para makakuha ng foreign investors. Kapag tinanggap mo ito, ikaw ang hahawak sa leeg nila. Isang mapait na alaala ang dumaan sa isip ni Stella. Naalala niya ang maruming putik na dumungis sa kanyang barong 5 taon na ang nakakalipas. Naalala niya ang boses ni Doña Isabel na tinatawag siyang basura. Kailan ang huling araw ng pirmahan? Tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Bukas. Pero bago ka magdesisyon, may isa pa akong nalaman. Bumaba ang tono ng boses ni Leandro. Naging halos bulong na lamang ito. Si Rizky, nagsimula na siyang magduda sa mga medical records na ibinigay sa kanya noon. May mga taong kinakausap ang dating doktor niyo. Mukhang ang pader ng mga kasinungalingan ni Doña Isabel ay nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat. Samantala, sa Mansyong Rodriguez, ang kapaligiran ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang mga dating makikinang na chandelier ay tila may takip na ng alikabok at ang ingay ng pag-aaway ni Rizky at Rena ay umaabot hanggang sa kalsada. Wala na tayong pera, Rizky. Bakit hindi mo maintindihan yon? At ngayon, gusto mo pang kumuha ng mamahaling designer para sa gala? Para saan pa? Sigaw ni Rena. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Para may salba ang kumpanya, Rena. Hindi tulad mo na walang ginawa kundi ubusin ang natitira nating yaman sa mga bag at sapatos. Sagot ni Rizky. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pagsisisi.
Pumasok si Doña Isabel sa eksena. Ang kanyang tindig ay matigas pa rin ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig na. Tumigil kayo. Ang gala na ito ang magbabalik sa atin sa tutok. At ang designer na kinuha natin, siya ang magiging susi. Sabi ng mga scouts, ang kanyang mga gawa ay may kaluluwa. Iyon ang kailangan natin para mapabilib ang mga investors. Hindi alam ng mag-ina na ang kaluluwa na tinutukoy nila ay ang mismong kaluluwang sinubukan nilang patayin 5 taon na ang nakakaraan. Bumalik ang eksena sa atelier ni Stella. Gabi na at ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Hawak ni Stella ang panulat, nakatapat sa huling linya ng kontrata. Isang huling hakbang bago siya tuluyang pumasok sa lungga ng mga leon. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanyang pinto ang nagpalingon sa kanya. Walang kumatok, ngunit isang sobrang kulay abo ang dahan-dahang ipinasok sa ilalim ng pinto. Nang buksan ni Stella ang sobre, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng kanyang 3 anak habang naglalaro sa parke. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Alam ko ang sikreto mo, Tala, at hindi mo ito maitatago habang buhay. Sino ang nakatuklas sa lihim ni Stella? Ang misteryosong mensahe ba na ito ay galing sa isang kaibigan? O ito ang simula ng isang bagong panganib na maaaring mag-alis sa kanya ng karapatan sa kanyang mga anak bago pa man siya makapaghiganti? Ang katotohanan ay parang isang kalawang na kutsilyong matagal nang nakabaon sa aking likuran. Ngayon mo lang ito binunot, Leandro, at ang hapdi ay higit pa sa kaya kong tiisin. Ang tinig ni Stella ay gumaralgal, tila isang lamat sa isang mamahaling kristal. Sa loob ng madilim na sulok ng kanyang atelier, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang screen ng laptop ni Attorney Leandro. Sa harap ni Stella ay nakalatag ang mga dokumentong nakuha mula sa isang lumang archive ng ospital na pag-aari ng mga kaibigan ni Doña Isabel. Ang bawat pahina ay may tatak ng nakaraan at ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang bagong latay sa kanyang puso. Stella, tingnan mo ang petsang ito. Ang malumanay ngunit seryosong sabi ni Leandro. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang lagda sa ibaba ng report. Ito ang orihinal na resulta bago ito pinalitan ni Doña Isabel. Ang sabi rito, ikaw ay wala ni anumang problema. In fact, ang resulta mo ay perfect. Pero ang kasunod na pahina, ito ang resulta ni Rizky. Dahan-dahang binasa ni Stella ang mga teknikal na salita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Low sperm count, permanent infertility due to a past infection. Rizky? Si Rizky ang may problema? Oo, Stella, si Rizky ang hindi makakabuo ng anak. Pagpapatuloy ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng poot para sa kawalang katarungang nangyari. Alam ito ni Doña Isabel. Alam niya ang totoo, simula't simula pa lang. Pero dahil sa takot na maputol ang pangalan ng mga Rodriguez at ang kahihiyang maidudulot nito sa kanilang katayuan sa lipunan, ikaw ang ginawa niyang biktima. Ikaw ang pinalabas na baog para protektahan ang pride ng kanyang anak. Isang mapait at masakit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Ang tawang iyon ay unti-unting naging hikbi hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nayanig ng isang matinding iyak na 5 taon niyang kinimkim. Ang bawat sampal ni Doña Isabel, ang bawat salitang baog na ibinato sa kanya ng mga kapitbahay sa tondo, at ang bawat gabi ng pag-aalinlangan sa kanyang sariling pagkatao. Lahat ng yon ay batay sa isang malaking kasinungalingan. Ninakawan nila ako, Leandro. Bulong ni Stella, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mesa. Nababasa ang mga papeles ng kanyang pait. Ninakawan nila ako ng dignidad,
Ninakawan nila ako ng 5 taon ng kapayapaan. Pinalayas nila ako sa gitna ng ulan habang daladala ko ang mga anak ni Rizky, ang mga anak na ayon sa papel na ito ay hindi dapat nag-exist. Iyon ang milagro, Stella, sabi ni Leandro habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Stella. Ang mga anak mo ay ang buhay na patunay na ang langit ay hindi natutulog. Ang pagbubuntis mo sa triplets ay isang medical miracle na sumira sa lahat ng plano ni Doña Isabel. At ngayon, hawak na natin ang ebidensya. Hinablot ni Stella ang tape measure na nakasampay sa kanyang leeg at hinigpitan ang hawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay biglang nag-apoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang sakit ay naging puot, at ang puot ay naging isang matalim na plano. Gusto nilang itago ang lihim na ito? Sabi ni Stella, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Pwes, ibibigay ko sa kanila ang isang entablado kung saan ang lahat ng dumi nila ay makikita ng buong mundo. Leandro, ituloy ang lahat ng paghahanda para sa gala. Gusto kong ang bawat sinulid na gagamitin ko sa kanilang mga damit ay maging parang isang bitag na dahan-dahang sasakal sa kanila. Samantala, sa mansyong Rodriguez, si Doña Isabel ay hindi mapakali. Nakatayo siya sa veranda habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa panalangin. Mama, bakit parang balisa ka? Tanong ni Rizky, nakapapasok lang, bitbit ang isang baso ng alak. Wala, Rizky. Pagod lang ito sa paghahanda para sa gala. Pagsisinungaling ni Isabel. Nakausap mo na ba ang kumpanya ng catering? Opo, ma, pero may nakapagtataka lang. Sabi ni Rizky, ang kanyang noo ay nakakunot. May isang taong nagtatanong sa lumang records ng hospital natin. Sabi ng administrator, may isang abogado raw na pilit kinukuha ang mga files mula 5 taon na ang nakakalipas. Files tungkol sa amin ni Tala. Ang kulay sa mukha ni Doña Isabel ay biglang naglaho, kasing puti ng mga pader ng mansyon. Ano? Bakit? Anong kailangan nila sa mga lumang basurang yon? Hindi ko alam, Mama. Pero pinatigil ko na ang administrator. Sabi ko, wala silang dapat ibigay na kahit anong impormasyon. Sagot ni Rizky habang iniinom ang kanyang alak. Baka may gusto lang mang-scam sa atin dahil alam nilang gipit ang kumpanya ngayon. Huminga ng malalim si Isabel. Pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Tama yan, Rizky. Huwag mong hayaang guluhin tayo ng nakaraan. Nakatuon tayo sa hinaharap. Kay Stella, hindi nila alam. Ang Stella na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay kasalukuyang tinitignan ang kanilang mga larawan na may markang X na kulay pula. Sa loob ng kanyang atelier, binuksan ni Stella ang isang lihim na drawer. Doon ay nakatago ang maruming barong na nahakot niya sa putikan 5 taon na ang nakakalipas. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Malapit na, Rizky, bulong ni Stella sa katahimikan. Malapit mo nang malaman na ang babaeng itinapon mo sa putikan ay siya ring hihila sa iyo pababa sa impyernong ginawa ng nanay mo. Ngunit sa labas ng bintana, muling kumislap ang flash ng isang kamera. Ang misteryosong tagamasid ay muling kumuha ng litrato ni Stella habang hawak ang lumang barong. Sa pagkakataong ito, ang lalaki ay may kausap sa kanyang earpiece. Boss, nakuha na niya ang records. Alam na ni Tala ang totoo tungkol sa infertility ni Rizky. Ano ang susunod na hakbang? Itutuloy ba natin ang plano sa mga bata? Sino ang boss na tinutukoy ng misteryosong lalaki? At bakit tila may mas malaki pang laro na nagaganap kung saan maging si Stella ay isa lamang piyesa? Mayroon bang ibang tao na gustong sumira sa mga Rodriguez at gagamitin nila ang mga anak ni Stella para makuha ito? Hindi na ako ang babaeng tinitigan ninyo nang may pandidiri sa gitna ng ulan.
Ngayong gabi, ang bawat luha na ipinatikim niyo sa akin ay magiging mga diamanteng magsisilbing palamuti sa inyong pagbagsak. Ang boses ni Stella ay malamig, matatag, at walang bahid ng takot habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ng kanyang atelier. Sa kanyang harapan, nakalatag ang 4 na obra maestra na binuo niya sa loob ng ilang buwan ng pagpupuyat at matinding pag-iisip. Isang marangyang gown na kulay hating gabi para sa kanya at 3 maliliit ngunit napakagarbong kasuotan para sa kanyang mga anak. Ang mga telang ginamit niya ay hindi basta-basta. Ito ay mga telang hinabi mula sa pinakamagagandang hibla ng pinya at sutla na kasing tibay ng kanyang paninindigan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maliit na barong na isusot ni Tristan. Ang bawat tahi ay perpekto, bawat burda ay may kwento. Sa bawat tusok ng karayom, tila ba naglalagay siya ng isang piraso ng kanyang kaluluwa para protektahan ang kanyang mga anak mula sa mundong minsan nang sumira sa kanya. Nanay, bakit po kailangan naming maglakad ng diretso at hindi tumitingin sa ibaba? Tanong ni Troye habang sinusubukan ng kanyang sapatos. Ang 5 taong gulang na bata ay may bakas ng kuryosidad sa kanyang mga mata, ngunit nararamdaman niya ang seryosong atmosfera sa loob ng silid. Lumuhod si Stella sa harap ng kanyang mga anak at hinawakan ang kanilang maliliit na kamay. Dahil kayo ay mga anak ng isang reyna, Tristan, Troy, Tiana, ang mga Rodriguez ay maaaring may ginto at pangalan. Pero kayo ang may katotohanan. Tandaan nyo, kahit anong mangyari sa loob ng ballroom na yon, huwag kayong bibitaw sa kamay ko. Kayo ang aking lakas at ako ang inyong kalasag. Opo, nanay, hindi po kami matatakot. Sagot ni Tristan ng may determinasyon na tila ba mas matanda pa sa kanyang edad. Nakikita ni Stella kay Tristan ang mukha ni Risky, ngunit ang puso nito ay purong-puro at hango sa kanyang pagpapalaki. Pumasok si Attorney Leandro sa silid, bit-bit ang huling ulat ng seguridad. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga habang tinitingnan ang mag-iina. Handa na ang lahat, Stella. Ang mga invitation ay naipadala na sa media at ang buong bansa ay naghihintay na sa misteryosong designer ng gala. Walang nakakaalam kung sino ka at walang nakakaalam tungkol sa mga bata. Salamat, Leandro. Salamat sa pananatili sa tabi namin, sabi ni Stella. Ang kanyang tinig ay lumambot ng bahagya. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, Stella. Alam mo yan, sagot ni Leandro. Ang kanyang titig ay may mas malalim pang kahulugan na hindi pa niya lubos na maipahayag. Pero mag-ingat ka. Sa oras na lumabas kayo sa stage, wala na itong balikan. Ang buhay niyo ay magiging bukas na aklat para sa lahat. Hayaan mo silang magbasa, Leandro. Dahil ang huling kabanata ng librong ito ay ako ang susulat. Tugon ni Stella. Sa labas ng atelier, ang gabi ay tahimik. Ngunit ang tension ay tila nararamdaman sa hangin. Sa isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan, muling narinig ang tunog ng isang mahinang pag-uusap sa radyo. Ang misteryosong lalaki ay nakatitig sa bintana ni Stella. Hawak ang isang baril na dahan-dahang ikinukubli sa loob ng kanyang jacket. Boss, handa na sila. Bukas na ang gabi ng gala, sabi ng lalaki sa kanyang earpiece. Mabuti. Ang boses ng boss ay boses ng isang taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong ito. Huwag mong hahayaang makarating sila sa gala ng buhay kung hindi nila ibibigay ang kailangan natin. Pero tandaan mo, ang mga bata ang unahin mo. Gusto kong makita ang mukha ni Tala kapag nawala sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang pagbangon. Sino ang malupit na kalaban na ito na mas masahol pa kay Doña Isabel? May kinalaman ba ito sa tunay na pinagmulan ni Stella na maging siya ay hindi pa alam? Habang ang buong mundo ay nakatuon ng pansin sa ningning ng fashion gala, isang madilim na anino ang dahan-dahang lumalapit
sa pamilya ni Stella. Ito na ang huling gabi ng pananahimik. Bukas, ang mga lihim ay mabubunyag, ang mga puso ay madudurog, at ang katarungan ay hahanap ng sarili nitong daan sa gitna ng marangyang pagdiriwang. Makakarating ba si Stella at ang kanyang mga anak sa gala? O ang kanilang paglalakbay ay matatapos sa isang malagim na ambush bago pa man magsimula ang musika? Ang dangal ng pamilya Rodriguez ay hindi kailanman mababali ng kahit na sinong hampas lupa. Kami ang pundasyon ng industriyang ito at ngayong gabi, papatunayan naming ang aming dugo ay mananatiling busilak at makapangyarihan. Ang boses ni Doña Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Kasing talim ng mga kristal na nakasabit sa dambuhalang chandelier sa kisame. Nakatayo siya sa podium, suot ang isang mamahaling ternong kulay ginto, habang nakangiti sa harap ng mga kamera at ng pinakamataas na lipunan ng Pilipinas. Sa kanyang tabi, si Rizky ay pilit na nag-aayos ng kanyang tindig. Kahit na ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila may hinahanap na hindi dumarating. Sa likod ng entablado, habang pinapanood ang bawat galaw ni Doña Isabel sa isang monitor, dahan-dahang hinigpitan ni Stella ang hawak sa kamay ng kanyang anak na si Tiana. Ang bawat salita ng kanyang dating biyenan ay parang isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan siya itinapon na parang basura sa putikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Ang bawat hibla ng kanyang suot na gown na kulay hating gabi ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tila isang babala ng paparating na bagyo. Bakit kailangang maging ganito ka-plastic ang mundo, Leandro? Bulong ni Stella. Ang kanyang tinig ay malamig at may halong pait. Nagsasalita siya tungkol sa dangal, pero ang totoo ay nakatayo siya sa ibabaw ng mga bangkay ng mga pangarap na pinatay niya. Hayaan mo siyang magsalita, Stella, sagot ni Leandro habang inaayos ang kanyang earpiece. Dahil ang mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Ang lahat ng media ay nakatutok na sa pintuan. Ang tanging hinihintay na lang nila ay ang paglabas ng misteryosong designer na magliligtas sa Rodriguez Textiles. Ngunit sa gitna ng paghahanda, isang kakaibang tensyon ang naramdaman ni Stella. Ang kanyang kutob ay tila bumibigat. Sa labas ng hotel, ang itim na van na kanina pa nakabuntot sa kanila ay dahan-dahang pumarada sa gilid ng service entrance. Ang lalaking may earpiece ay lumabas. Mabilis na pumasok sa loob ng gusali sa pamamagitan ng pagpapanggap na bahagi ng catering staff. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kinaroroonan ng silid ni Stella. Boss, nakapasok na ako. Ang target ay nasa Green Room 302 kasama ang mga bata. Isasagawa ko na ang plano sa gitna ng fashion show kapag namatay ang mga ilaw. Ang ulat ng lalaki sa kanyang earpiece. Hindi alam ni Stella na habang inihahanda niya ang kanyang pagbabalik, ang kamatayan ay dahan-dahan nang kumakatok sa likod ng kanyang pintuan. Sa loob ng ballroom, nagsimulang tumugtog ang musika. Isang dramatikong selyo ng biolin na nagpapahiwatig ng simula ng kaganapan. And now, ladies and gentlemen, ang anunsyo ng host ay nagpatahimik sa buong silid. The moment we've all been waiting for, let us welcome the savior of the Philippine textile industry, the creative genius behind Atelier de Tala, the mysterious Miss Stella. Bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Ngunit sa halip na si Stella ang lumabas, isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga ilaw sa entablado ay biglang kumislap at namatay. Isang mahabang segundo ng kadiliman ang lumipas bago muling bumukas ang mga spotlight, ngunit hindi sa entablado, kundi sa gitna ng walkway. Doon dahan-dahang lumakad si Stella, bit-bit ang tatlong bata sa kanyang magkabilang gilid. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng puso ng mga taong nanonood. Si Rizky, na nakatayo sa harap, ay halos mabitawan ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay tumigil. Tala?
Ang tanging lumabas sa kanyang labi, isang mahinang bulong na lunod sa gulat. Tiningnan siya ni Stella ng diretso sa mga mata. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang poot na 5 taon niyang inalagaan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa likuran ng entablado, kasunod ng isang sigaw ng babala mula kay Leandro. Stella, dapa! Ang mga ilaw ay muling namatay at ang sigawan ng mga tao ay pumalit sa musika. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Stella ang isang kamay na humablot sa braso ni Tiana. Nanay! Ang tili ng bata ay tila humiwa sa kanyang puso. Sino ang sumugod sa gitna ng gala? Maililigtas ba ni Stella ang kanyang mga anak mula sa madilim na aninong ito? O ang gabi ng kanyang paghihiganti ay magiging gabi ng kanyang pinakamasakit na kawalan? At paano haharapin ni Rizky ang katotohanang ang babaeng itinapon niya ay nakatayo sa kanyang harapan kasama ang 3 batang kamukhang kamukha niya? Huwag mong hawakan ang anak ko. Kahit ang anino mo ay walang karapatang dumampi sa balat nila. Ang sigaw ni Stella ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang katahimikan ng ballroom, kasing talim ng isang kidlat na nagpahiwa sa madilim na gabi. Sa ilalim ng mga patay-sinding spotlight, ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang mailap na leon na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Nang muling bumukas ang mga ilaw, tumambad ang isang eksenang hindi malilimutan ng sino mang naroon. Si Stella na nakatayo ng matuwid habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng isang lalaking nagpanggap na waiter, samantalang ang kanyang kabilang braso ay nakayakap ng protektado kay Tiana. Si Attorney Leandro ay mabilis na kumilos. Ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng hangin habang pinipilipit ang kamay ng estranghero hanggang sa mabitawan nito ang isang maliit na hiringgilya na puno ng hindi kilalang likido. Ang tunog ng pagbagsak ng lalaki sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng pagpapanggap. Stella, bitawan mo na siya. Ako na ang bahala rito. Ang mahinahong utos ni Leandro, bagaman ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Ngunit ang atensyon ng lahat ay hindi na nasa lalaking binitbit ng mga security guards. Ang lahat ng mata, pati na ang mga lens ng mga kamera na kanina pa kumikislap, ay nakatutok na ngayon sa pamilyang Rodriguez at sa babaeng itinuring nilang patay na. Si Rizky ay tila isang rebulto na unti-unting nagigiba. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Ang pagkabasag nito ay lumikha ng isang tunog na kasing gulo ng kanyang isipan. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang tinig ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Tala, ang bulong niya, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni Stella at sa 3 batang lalaki at babae na nakatayo sa tabi nito. Paano? Bakit? Huwag mo akong tawagin sa pangalang yon, Rizky. Ang sagot ni Stella. Ang kanyang tinig ay malamig na parang hanging galing sa sementeryo. Ang tala na kilala mo ay matagal na ninyong pinatay sa gitna ng ulan. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng binuo ang kanyang sarili mula sa mga abo ng inyong mga kasinungalingan. Sa gilid, si Doña Isabel ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. Ang kanyang pagmamataas ay tila isang pader na unti-unti nang nilalamon ng anay ng katotohanan. Hindi maaari ito. Guni-guni lang ito. Rizky, huwag kang makinig sa kanya. Isang impostora ang babaeng yan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Impostora, Doña Isabel. O baka naman natatakot kayong aminin na ang baog na itinapon nyo ay may dalang 3 buhay na hinding-hindi nyo mapapasakamay. Humarap si Stella sa mga reporters na kanina pa kumukuha ng bawat detalye. Narito ako ngayong gabi, hindi lamang para ipakita ang aking mga likha,
Bilang isang designer, narito ako para ipakita ang pinakamagandang obra maestra ng Diyos, ang aking mga anak, Tristan, Troye, Tiana. Harapin niyo ang mga taong nagsabing hindi kayo dapat isilang. Ang tatlong bata, sa kabila ng takot, ay tumayo ng may dangal sa tabi ng kanilang ina. Ang pagkakahawig ni na Tristan at Troye kay Risky ay hindi na kailangan pa ng anumang paliwanag. Ang bawat kurba ng kanilang mukha, ang hugis ng kanilang mga mata, ay tila isang salamin na nagpapakita ng katotohanang 5 taon ng ikinukubli. Lumapit si Risky, susubukang hawakan ang balikat ni Tristan, ngunit mabilis na humarang si Stella. Huwag mong subukan, Risky, wala kang karapatan sa kanila. Ang tanging ugnayan nyo sa kanila ay ang dugong itinakwil nyo nung itinapon nyo ako sa putikan. Tala, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam. Sinabi ni Mama. Ang nauutal na depensa ni Risky. Alam ko ang lahat, Risky. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng medical reports. Alam ko na ikaw ang may problema at hindi ako. Ang bawat salita ni Stella ay parang isang bala na tumatama sa puso ni Risky. Pero mas pinili mong maniwala sa kadiliman kaysa sa liwanag ng ating pagsasama. At ngayon, tapos na ang oras ng pag-uusap. Ngayong gabi, ang Rodriguez Textiles ay hindi na magiging sa inyo. Inilabas ni Attorney Leandro ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Dahil sa mga utang nyo at sa mga investment na kinuha nyo mula sa aming kumpanya sa ilalim ng pangalang Stella, kami na ngayon ang may-ari ng mayorya ng inyong mga shares. Sa madaling salita, Doña Isabel, Risky, kayo ay mga panauhin na lamang sa sarili ninyong kumpanya. Ang hiyawan ng mga tao at ang kislap ng mga kamera ay naging isang nakakabiinging ingay. Si Rena, na kanina pa nakatago sa likod, ay sumugod sa gitna habang umiiyak. Hindi ito totoo. Risky, gawin mo ang paraan. Ngunit si Risky ay tila wala na sa kanyang sariling malay. Nakatitig lang siya sa tatlong bata. Ang kanyang puso ay puno ng isang matinding panghihinayang na tila ba isang dagat na lunod sa pait. Mga anak ko, ang mga anak ko. Hindi mo sila mga anak, Risky. Ang huling salita ni Stella bago siya tumalikod. Sila ay mga anak ng isang ina na natutong lumaban. At ikaw ay isang alaala na lamang na balang araw ay malilimutan din nila. Habang naglalakad si Stella palabas ng ballroom kasama ang kanyang mga anak at si Leandro, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya. Ngunit sa labas ng hotel, habang isinasakay niya ang mga bata sa sasakyan, napansin ni Stella ang lalaking kanina ay nahuli ni Leandro. Nakatakas ito sa mga security at ngayon ay nakatingin sa kanya mula sa dilim. May hawak na isang itim na telepono. Hindi pa tayo tapos, Tala. Ang boses ay narinig ni Stella sa kanyang isipan, tila isang sumpa. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pag-atake? Bakit tila ang pagbawi sa kumpanya ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban kung saan ang buhay ng kanyang mga anak ang nakataya? At anong katotohanan ng itinatago ni Attorney Leandro na maaring magpabago sa tingin ni Stella sa lalaking itinuturing niyang tagapagligtas? Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang makitang ang sarili mong dugo ay tinatawag kang estranghero, habang ang mga mata nila ay punong-puno ng takot sa tuwing lalapit ka. Ang mga salitang ito ay tila isang hatol na paulit-ulit na umuukit sa utak ni Risky habang nakatitig siya sa kawalan sa loob ng nagdidilim na ballroom. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Sa kanyang harapan, ang mga reporter ay unti-unti nang nililisan ng lugar. Dala ang pinakamalaking balita ng dekada, ang muling pagbabalik ni Tala at ang malaking kasinungalingan ng pamilya Rodriguez. Sa labas, sa loob ng gumagalaw na sasakyan,
Ang katahimikan ay mabigat at halos hindi makahinga. Nakayakap si Stella sa kanyang 3 anak sa likurang upuan. Ang munting si Tiana ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang gown. Ang kanyang maliliit na balikat ay paminsan-minsang nayayanig ng tahimik na hikbi. Ang takot mula sa tangkang pagdukot kanina ay hindi pa tuluyang lumilisan sa kanyang murang isipan. Nanay, aalis na po ba tayo rito? Ayaw ko na po sa lugar na yon. Ang mahinang bulong ni Tiana. Ang kanyang boses ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Stella. Patawad anak. Patawad dahil hindi ko kayo nagawang protektahan ng lubos. Sagot ni Stella habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na naglalaho. Ang kanyang tagumpay sa loob ng ballroom ay tila naging abo sa kanyang panlasa dahil sa panganib na hinarap ng kanyang mga anak. Si Attorney Leandro na nagmamaneho ay paminsan-minsang sumusulyap sa rearview mirror. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Stella, hindi tayo uuwi sa atelier. Masyadong mapanganib. May inihanda akong safe house sa labas ng probinsya. Doon muna kayo habang inaayos ko ang seguridad. Sino ang taong iyon, Leandro? Bakit niya gustong kunin si Tiana? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang tinig ay puno ng kontroladong galit. Hindi ko pa masabi ng sigurado, Stella. Pero may mga koneksyon ng pamilya Rodriguez sa mga madidilim na negosyo na kahit si Rizky ay maaring hindi alam. O baka naman, may kinalaman ito sa taong matagal nang naghihintay sa pagbagsak niyo. Ang sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay may halong misteryo na lalong nagpakaba kay Stella. Samantala, sa loob ng mansyong Rodriguez, ang kaguluhan ay hindi na maampat. Marahas na inihagis ni Rizky ang isang mamahaling florera sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Paano mo nagawa ito, Ma? 5 taon. 5 taon mo akong pinaniwalang ako ang may kulang, na si Tala ang sumpa sa buhay ko. Ang sigaw ni Rizky, ang kanyang mukha ay mapula sa galit at pait. Ang mga anak ko, nasa labas sila, naghihirap, habang pinapakain mo ako ng mga kasinungalingan mo. Nakatayo si Doña Isabel sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento sa kabila ng gumuho niyang mundo. Ginawa ko yon para sa iyo, Rizky, para sa dangal natin. Ano ang gusto mong gawin ko? Ipamukha sa buong mundo na ang tagapagmana ng mga Rodriguez ay hindi makabuo ng sariling binhi. Ginamit ko si Tala para protektahan ka. Protektahan ako. O protektahan ang pride mo, Ma. Ang ganti ni Rizky. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Wala na tayong kumpanya. Wala na tayong pangalan. At ang pinakamasakit, wala akong karapatang tawaging ama ng sarili kong mga anak. Si Rena, na nakaupo sa sofa habang umiiyak, ay biglang tumayo. Paano naman ako, Rizky? Pinakasalan mo ako. I gave up everything for this family. Tapos ngayon, sasabihin mong wala na tayong pera? You lied to me too. Manahimik ka, Rena. Wala kang alam kundi ang ubusin ang pera ko. Ang bulyaw ni Rizky bago siya sumugod palabas ng mansyon, hindi pinapansin ng ulan na muling nagsisimulang pumatak. Sa gitna ng kalsada, habang naglalakad ng walang direksyon, ang bawat patak ng ulan sa balat ni Rizky ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan niya itinapon ang barong ni Tala sa putikan. Ngayon, siya ang nasa putikan. Siya ang itinapon ng tadhana. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sa isang madilim na opisina na malayo sa Makati, isang lalaki ang dahan-dahang naglalagay ng isang itim na piyesa sa isang chessboard. Ang lalaking ito ay hindi si Rizky at hindi rin si Doña Isabel. Siya ang boss na matagal nang nagmamasid. Masyadong naging emosyonal ang lahat. Ang malamig na tinig ng lalaki ay narinig sa loob ng silid. Hindi ko kailangan ng kumpanya ng mga Rodriguez.
Ang kailangan ko ay ang katotohanang itinatago ni Stella tungkol sa kanyang tunay na ama. Ang katotohanang magpapabagsak sa buong sistema ng bansa. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ni Tala bago siya naging isang ulila. Ang tunog ng pagbukas ng lighter ay lumikha ng isang maliit na kislap sa dilim. Sino ang tunay na ama ni Stella na tinutukoy ng misteryosong lalaking ito? At anong kinalaman ni Attorney Leandro sa pagtatago ng impormasyong ito sa loob ng 5 taon? Habang iniisip ni Stella na natapos na ang kanyang paghihiganti, hindi niya alam na isa lamang siyang pain sa isang mas malaki at mas mapanganib na laro na maaaring maglagay muli sa kanyang mga anak sa bingit ng kamatayan. Minsan ko nang pinangarap na makita silang lumuhod at magmakaawa, ngunit bakit sa gitna ng aking tagumpay, ang sarili ko pa ring mga anak ang kailangang magbayad ng presyo ng aking paghihiganti? Ang kaisipang ito ay tila isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Stella habang pinapanood niya ang payapang pagtulog ng kanyang 3 anak sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan. Ang mahina at regular na paghinga ni Tristan, Troy at Tiana ay ang tanging nagbibigay ng kaunting kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Ang kislap ng kanyang diamanteng suot sa gala ay tila nawalan na ng ningning, napalitan ng malamlam na ilaw mula sa dashboard ng sasakyan. Stella, malapit na tayo. Kaunting tiis na lang, ang marahang sabi ni Attorney Leandro. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang malalim na ugong sa gitna ng masukal na daan patungo sa isang liblib na bahagi ng Rizal. Tumingin si Stella sa labas, kung saan ang mga puno ay tila mga dambuhalang anino na humahabol sa kanila. Sapat na ba ang pagtatago, Leandro? Hanggang kailan tayo tatakbo? Akala ko, kapag nakuha ko na ang kumpanya, magiging malaya na kami. Pero bakit parang mas lalo kaming nabilanggo? Hindi lang ito tungkol sa kumpanya, Stella. May mga bagay na mas malalim pa sa pera ng mga Rodriguez. Sagot ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa madilim na kalsada. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay sa manibela ay puno ng pag-iingat. Tila ba bawat pagkakamali ay may katumbas na buhay. Habang naglalakbay sila, ang isipan ni Stella ay bumalik sa ballroom. Nakikita pa rin niya ang mukha ni Rizky, ang mukha ng lalaking dati niyang minahal, na ngayon ay mukhang isang pusang nawawala sa gitna ng bagyo. Ngunit hindi ang puot ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagod. Samantala, sa isang madilim at mabahong sulok ng tondo, isang lalaki ang dahan-dahang bumababa mula sa isang lumang taxi. Si Rizky iyon. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa na ng ulan. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng baka ay punong-puno na ng putik. Lumakad siya patungo sa dating dampa ni Nanay Isabel, ang lugar kung saan isinilang ang kanyang mga anak na hindi man lang niya nasilayan noon. Ang tunog ng ulan na tumatama sa mga yero ng paligid ay tila isang nakakabinging paalala ng kanyang mga pagkakamali. Pagdating niya sa tapat ng dampa, nakita niya ang isang maliit at kupas na sapatos ng bata na naiwan sa ilalim ng isang lumang bangko. Dahan-dahan niya itong pinulot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dito sila lumaki habang ako ay nagpapakasa sa sayaman. Ang pabulong na sabi ni Rizky, ang kanyang tinig ay gumaralgal bago tuluyang mapalitan ng isang mahabang hikbi. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha ng pagsisisi. Patawad, Tala, patawad, mga anak ko. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang itim na anino ang lumitaw sa likuran ni Rizky. Ang tunog ng pagikasa ng isang baril ay bumasag sa ritmo ng ulan. Masyadong huli na para sa pagsisisi, Mr. Rodriguez. Ang malamig na boses ng lalaking naka-earpiece ay narinig ni Rizky. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Pero kailangan mong sumama sa amin kung gusto mong makita muli ang iyong mga anak ng buhay.
Bumalik ang eksena sa safe house ni na Stella. Isang lumang rest house ito na napapalibutan ng matataas na pader at mga pine trees. Pagkapasok nila sa loob, agad na inihiga ni Stella ang mga bata sa isang malapad na kama. Nang masiguro niyang mahimbing ang kanilang tulog, lumabas siya sa veranda kung saan nakatayo si Leandro habang may kausap sa telepono. Yes, I have the documents. She doesn't know yet. I'll wait for the right timing. Ang narinig ni Stella na bulong ni Leandro bago nito ibaba ang tawag. Agad na pumasok si Stella sa loob at hinarap si Leandro. Anong documents, Leandro? Anong hindi ko pa alam? Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang malalim na paghinga ni Leandro. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang leather bag at inilabas ang isang lumang folder na may selyo ng gobyerno. Stella, noong tinulungan kita sa tondo 5 taon na ang nakalipas, hindi lang dahil sa awa. Ang simula ni Leandro, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Stella. May nag-utos sa akin na hanapin ka. May nag-utos sa akin na protektahan ka dahil ikaw ang tanging susi sa pagbagsak ng mga taong pumatay sa aking pamilya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Binuksan ni Leandro ang folder. Doon ay nakita ni Stella ang isang birth certificate, ang kanyang sariling birth certificate. Ngunit sa bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang ama, hindi ito blanko gaya ng alam niya. Nakasulat doon ang isang pangalan na nagpayanig sa kanyang buong mundo. Salvador V. Fontanilla. Ang yumaong Senador Fontanilla? Ang pinakamayamang pilantropo sa bansa? Ang nauutal na sabi ni Stella. Hindi siya basta pilantropo, Stella. Siya ang may-ari ng lahat ng lupang kinatitirikan ng mga factory ng Rodriguez. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng industriyang kinatatayuan mo ngayon, ang paliwanag ni Leandro. At ang taong nagpadala ng mga banta sa'yo, ang taong gustong kumuha sa mga bata, siya ang iyong kapatid sa labas. Siya ang taong ayaw kang magkaroon ng bahagi sa mana ni Senador Fontanilla. Bago pa makapagsalita si Stella, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa gate ng safe house. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay biglang namatay. Nahanap nila tayo, ang babala ni Leandro habang hinuhugot ang kanyang baril. Sino ang kapatid ni Stella na tinutukoy ni Leandro? At bakit tila maging ang kanyang tagapagtanggol ay may sariling agenda sa pagtulong sa kanya? Sa gitna ng dilim at panganib, magagawa ba ni Stella na protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang kalaban na may dugong Fontanilla, ang mismong dugong nananalaytay din sa kanyang mga ugat? Takbo, Stella! Huwag kang lilingon! Dalhin mo ang mga bata sa dulo ng pasilyo! Ang sigaw ni Attorney Leandro ay mabilis na nilamon ng ingay ng sunod-sunod na pagkabasag ng mga bintana. Ang amoy ng pulbura at ang usok mula sa sumabog na gate ay dahan-dahang pumasok sa loob ng safe house, kasing pait ng katotohanang kasasabi pa lamang ni Leandro kay Stella. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging gabay ni Stella ay ang kanyang kutob at ang takot na tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang dibdib. Nanay, natatakot po ako. Ang mahinang iyak ni Tiana habang ang mga kamay nito ay nanginginig na nakakapit sa laylayan ng duster ni Stella. Hush, Tiana. Tristan, Troy, hawakan niyo ang kamay ng isa't isa. Huwag kayong bibitaw. Ang bulong ni Stella. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sa gitna ng kadiliman, binuhat ni Stella si Tiana at mabilis na tinahak ang madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa kahoy ay lumilikha ng isang marahang kalantog na tila ba bawat tunog ay nag-uimbita sa mga kalaban. Sa kanyang isipan, nagahalo ang galit at pagkalito. Senator Fontanilla, ang kanyang ama, at si Leandro
Ang lalaking itinuring niyang anghel ay ginamit lamang pala siya bilang sandata laban sa mga kaaway nito. Isang matinding kalabog ang narinig mula sa pintuan ng pasilyo. Isang anino ng lalaki ang lumitaw. Ang dulo ng kanyang baril ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Miss Fontanilla, o mas kilala bilang Tala, ang boses ng lalaki ay malamig at may halong pangungutya. Hindi mo na kailangang tumakbo. Ang iyong kapatid ay naghihintay na sa'yo. Gusto lang naman niyang makuha ang dokumentong hawak ni Attorney Leandro. Ibigay mo sa amin ang mga bata at sisiguraduhin naming walang masasaktan. Hinding-hindi niyo makukuha ang mga anak ko. Ang sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong pasilyo. Puno ng bagsik ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga supling. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Leandro ay nakikipagpalitan ng putok sa iba pang mga tauhan. Ang tunog ng mga bala na tumatama sa pader at ang pagkabasag ng mga mamahaling vase ay naging isang nakakabingging koro ng kaguluhan. Sa gitna ng labanan, naramdaman ni Leandro ang isang matinding hapdi sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa direksyong kinaroroonan ni Stella. Samantala, sa isang abandonadong bodega sa gitna ng tondo, si Rizky ay nakatali sa isang upuang bakal. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Ang kanyang labi ay pumutok na dahil sa mga bugbog na natanggap niya. Sa kanyang harapan, isang lalaking nakasuit, si Marcos Fontanilla, ang kapatid sa labas ni Stella, ay dahan-dahang hinihit-hit ang kanyang tabako. Alam mo, Mr. Rodriguez, ang pamilya niyo ang pinakamalaking hadlang sa plano ko. Ang sabi ni Marcos habang iniihip ang usok sa mukha ni Rizky. Kung hindi niyo itinapon si Tala 5 taon na ang nakakalipas, baka matagal ko na siyang nahanap at naitumba bago pa man niya malaman ang tungkol sa mana niya. Pero dahil sa katangahan niyo, naging mailap siya. Hayop ka! Huwag mong sasaktan ang mga bata. Sila ang mga anak ko. Ang nauutal at mahinang sabi ni Rizky. Ang bawat salita ay may kasamang dugo. Anak mo? Nakakatawa. Tumawa ng malakas si Marcos, isang tawang kasing lamig ng kamatayan. Pagkatapos mo siyang palayasin at tawaging baog, ngayon ay tinatawag mo silang anak? Huwag kang mag-alala, Rizky. Isasama kita sa huling hantungan nila. Para naman sa wakas, maging buo ang pamilya niyo sa kabilang buhay. Bumalik ang eksena sa safe house. Napunta si Stella sa dulo ng isang balcony na walang ibang labasan. Ang lalaking humahabol sa kanila ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang baril ay nakatutok na sa direksyon ni Tristan at Troy. Wala ka nang mapupuntahan, Tala, ang sabi ng lalaki. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na lakas ang naramdaman ni Stella. Tumingin siya kay Leandro na noon ay nakarating na sa pintuan ng balcony, duguan ng balikat. Nagkatinginan silang dalawa. Isang tingin na puno ng sakit, pag-amin, at isang huling pangako. Leandro, kunin mo ang mga bata. Ang sigaw ni Stella bago niya marahas na itinulak ang isang dambuhalang cabinet na puno ng mga libro patungo sa lalaking may baril. Ang tunog ng pagbagsak ng cabinet at ang sigaw ng lalaki ay naging hudyat ng isang mabilis na pagkilos. Binuhat ni Leandro ang 2 batang lalaki habang kinuha naman ni Stella si Tiana. Tumalon sila mula sa mababang balcony patungo sa mga malalambot na halaman sa ibaba, kasabay ng tunog ng pagikasa ng baril mula sa itaas. Nang makarating sila sa sasakyan sa likod ng bahay, mabilis na pinaandar ni Leandro ang makina. Habang humaharurot sila palayo, tiningnan ni Stella ang kanyang mga anak na ngayon ay nanginginig sa takot sa kanyang kandungan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro na ang mukha ay maputla na dahil sa pagkawala ng dugo. Bakit, Leandro? Bakit mo ito ginagawa kung ginamit mo lang ako? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang tinig ay basag dahil
Dahil mahal kita, Stella. Higit pa sa misyon ko, higit pa sa paghihiganti ko, ang mahinang sagot ni Leandro bago siya tuluyang mawalan ng malay habang ang sasakyan ay patuloy na bumabagtas sa kalsada. Ang sasakyan ay nagsimulang gumewang sa gitna ng dilim. Sa likuran nila, ang mga ilaw ng dalawang itim na sasakyan ay nagsisimulang lumitaw, mabilis na humahabol sa kanila. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang yak ng mga bata at ang mabilis na tibok ng puso ni Stella. Sapat ba ang pag-ibig ni Leandro para iligtas ang pamilya ni Stella? O ang katotohanan ng kanilang pinagmulan ang siyang tuluyang tatapos sa kanilang lahat? At ano ang gagawin ni Stella ngayong siya na lamang ang gising para hawakan ang manibela ng kanilang kapalaran habang ang mga kaaway ay nasa likuran na nila? Sa bawat pag-ikot ng manibela, tila ba hawak ko ang mismong hininga ng aking mga anak. Hindi ako marunong pumatay, hindi ako marunong lumaban gamit ang dahas. Ngunit ngayong gabi, ang bawat takot sa aking puso ay naging isang matalim na gulong na handang sumagasa sa sino mang hahadlang sa aming kaligtasan. Ang mga kamay ni Stella ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng sasakyan habang pilit niyang pinapanatili ang balanse nito sa gitna ng madilim at maputik na kalsada. Sa kanyang tabi, si Attorney. Leandro ay nakasandal, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang dahan-dahang pagtulo ng dugo mula sa kanyang balikat ay bumabasa sa mamahaling leather seat ng sasakyan. Sa likuran, ang tatlong bata ay nakayakap sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot, ngunit nananatiling tahimik dahil sa utos ng kanilang ina. "Nanay, si Tito Leandro po." Hindi na po siya gumagalaw. Ang nanginginig na tinig ni Tristan ang bumasag sa katahimikan. "Huminga ka ng malalim, Tristan. Hawakan mo ang tuwalya sa balikat niya. Diinan mo, anak. Huwag mong hahayaang masayang ang dugo niya." Ang utos ni Stella. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na hindi niya alam na taglay niya pala. Sa rearview mirror, nakita ni Stella ang dalawang pares ng nakakasilaw na ilaw mula sa mga sasakyang humahabol sa kanila. Ang distansya ay unti-unti nang lumiliit. Alam niyang hindi sila makakaabot sa lungsod. Sa isang mabilis na desisyon, pinihit ni Stella ang manibela patungo sa isang pamilyar na daan. Ang daan patungo sa Tondo. Ang lugar kung saan siya itinapon, ang lugar kung saan siya namatay bilang si Tala, ay ang lugar din kung saan niya tatapusin ang lahat bilang si Stella. Ang ingay ng makina na pilit na humahataw sa putikan ay tila isang pagdaing ng isang hayop na nasusugatan. Habang papalapit sila sa pamilyar na eskinita, nakita ni Stella ang isang barikada ng mga itim na sasakyan sa tapat ng lumang bodega. Doon, sa gitna ng liwanag ng mga headlight, nakita niya si Marcos Fontanilla na nakatayo. Hawak ang isang megaphone at sa tabi nito ay ang duguang si Rizky na nakaluhod sa lupa. "Tala, itigil mo na ang sasakyan." Ang boses ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kasing lamig ng kamatayan. "Ibigay mo sa akin ang mga dokumento at ang mga bata at hahayaan ko kayong mabuhay. Huwag mong hayaang ang huling makita ng mga anak mo ay ang sarili mong pagbagsak." Itinigil ni Stella ang sasakyan ilang metro mula sa kanila. Ang kanyang hininga ay naging mabagal. Tiningnan niya si Leandro. Nasa sandaling iyon ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Isang mahinang piga sa kamay ni Stella ang ibinigay nito. "Stella, huwag kang lalabas." Ang pabulong na sabi ni Leandro. "Kailangan ko itong gawin, Leandro. Para sa inyo. Para sa katarungan." Sagot ni Stella. Kinuha niya ang folder mula sa bag ni Leandro at dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan. Paglabas ni Stella, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa bigat ng sandali. Ang kanyang gown na panggala ay marumi na. Ang kanyang buhok ay basa. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang toreng bakal. "Marcus!" Ang sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig ng hangin.
Narito ang hinahanap mo, ang katotohanan na ikaw ay isang mamamatay tao at magnanakaw. Ngunit tandaan mo ito, ang dugong nananalaytay sa mga anak ko ay hindi lamang dugo ng mga Rodriguez, kundi dugo rin ng ama natin. At hinding-hindi ko papayagang dungisan mo ang kinabukasan nila. Anak mo, tumawa si Marcos, isang tawang puno ng pangungutya. Ang mga batang yan ay mga bastardo sa paningin ng lipunan. Ibigay mo sila sa akin. Sa sandaling iyon, si Rizky, na tila wala ng lakas, ay biglang tumingala. Nakita niya ang kanyang mga anak sa loob ng sasakyan. Nakita niya si Stella na nakatayo ng mag-isa laban sa mga armadong lalaki. Isang hindi maipaliwanag na pagsisisi at galit ang sumiklab sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon, ang lalaking naging duwag sa loob ng 5 taon ay nakahanap ng kanyang tapang. Sa isang mabilis na galaw, kinalaga ni Rizky ang kanyang sarili gamit ang isang pirasong basag na salamin na kanina pa niya itinatago sa kanyang palad. Sinugod niya ang lalaking may hawak sa kanya. Ang tunog ng pagbagsak nila sa putikan ay naging hudyat ng kaguluhan. Takbo, tala! Takbo! Ang huling sigaw ni Rizky bago narinig ang isang malakas na putok na tumama sa kanyang dibdib. Rizky! Ang tili ni Stella. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magkagulo. Ngunit sa gitna ng putukan, isang tunog ng sirena ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Si Attorney Leandro ay nakatawag na pala ng backup bago pa man sila makarating. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang pinaliligiran ng bodega, sinubukan ni Marcos na tumakas, ngunit bago pa siya makahakbang, si Stella ay nakatayo na sa kanyang harapan, hawak ang isang mabigat na piraso ng bakal mula sa mga basura ng bodega. Walang takot na tinitigan ni Stella ang kanyang kapatid sa mata. Ang bawat tahi ng buhay ko ay binayaran ko ng luha at dugo, Marcos. At ngayon, ikaw naman ang mananahi ng sarili mong rehas. Ang malamig na sabi ni Stella bago dumating ang mga awtoridad para dakpin si Marcos. Nang matapos ang gulo, patakbong lumapit si Stella sa dugo ang katawan ni Rizky. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, hinuhugasan ang dugo sa kanyang mukha. Rizky, huwag kang pipikit. Bakit mo ginawa yon? Ang tanong ni Stella, ang kanyang mga luha ay humahalo na sa ulan. Para sa kanila. Ang mahinang sagot ni Rizky, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga anak na ngayon ay dahan-dahan nang lumalabas ng sasakyan. Patawad, tala. Sa lahat, sabihin mo sa kanila, ang tatay nila ay hindi. Hindi lang isang pagkakamali. Dahan-dahang pumanaw si Rizky sa gitna ng putikan sa tondo. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. At ang lugar kung saan niya ibinigay ang huling sakripisyo para sa pamilyang itinapon niya noon. Naiwan si Stella na yakap ang kanyang mga anak habang si Leandro ay dahan-dahang inalalayan ng mga paramedics. Ang gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Stella na ang bagyo sa kanyang puso ay nagsisimula na ring tumila. Ano ang naghihintay na bukas para kay Stella at sa kanyang mga anak ngayong wala na ang mga aninong humahabol sa kanila? Magagawa ba niyang patawarin ang nakaraan at paano niya bubuuin ang isang bagong pamilya kasama si Leandro sa gitna ng mga abo ng trahedya at tagumpay? Sa bawat pagtahi ko ng itim na belo, hindi ko inakalang ang huling hibla ay ilalaan ko para sa lalaking sumira sa aking buhay, ngunit nag-alay ng huling hininga para sa aking mga anak. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng patay ay humahalo sa amoy ng ulan. Isang malungkot na paalala na sa bawat katapusan may isang masakit na simula. Ang sementeryo ay balot ng katahimikan habang ang puting kabaong ni Rizky ay dahan-dahang ibinababa sa huling hantungan nito. Walang malaking parada ng mga mayayaman, walang marangyang salo-salo. Tanging si Stella, ang kanyang 3 anak, at si Attorney Leandro na may benda pa sa balikat ang naging saksi sa huling paglisan ng lalaking naging bahagi ng kanilang madilim at maliwanag na kasaysayan. Nanay,
Akyat na po ba si Papa sa langit? Ang mahinang tanong ni Tiana habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Stella. Opo anak, malaya na siya sa lahat ng sakit at pagkakamali. Ang sagot ni Stella. Ang kanyang tinig ay payapa, malayo sa puot na dati ay bumabalot sa kanyang puso. Pinanood ni Stella ang kanyang mga anak habang inilalagay ang mga puting rosas sa ibabaw ng kabaong. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng sampal, at ang lahat ng kasinungalingan ay tila tinangay na ng hangin. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraang inasahan niya, ngunit dumating ito sa paraang nagpalaya sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng libing, tumungo si Stella sa isang pasilidad ng ospital. Sa isang maliit at malamig na silid, nakita niya si Doña Isabel, ang dating matapang at mapagmataas na reyna ng mga Rodriguez ay nakaupo na ngayon sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hindi nakilala ang sariling anino. Ang stroke na tumama sa kanya pagkatapos ng iskandalo sa gala ay nag-iwan sa kanya ng katahimikang hindi niya kailanman ninais. Mama, may bisita ka. Ang boses ni Rena ay narinig mula sa gilid. Tumingin si Stella kay Rena. Ang dating babaeng mapangapi ay nakasuot na lamang ng payak na damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang yaman na hinabol niya ay naglaho na parang bula. At ngayon ay kailangan niyang alagaan ang biyanang kailanman ay hindi siya tunay na minahal. Hindi ko na kailangang magsalita pa, Rena. Ang sabi ni Stella, ang kanyang tindig ay matayog. Ang makita kayong ganito ay sapat na parusa na mula sa langit. Ang mansyon, ang kumpanya, at ang lahat ng lupain ng mga Fontanilla na ninakaw niyo ay nasa pangalan na ng aking mga anak. Hahayaan ko kayong manatili sa maliit na bahay na inilaan ni Leandro bilang huling habag para sa taong pumanaw. Salamat at patawad tala. Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Rena bago siya yumuko sa hiya. Lumabas si Stella ng ospital kung saan naghihintay si Attorney Leandro sa loob ng sasakyan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng bagong pag-asa sa paligid. Handa ka na bang bumalik sa tondo, Stella? Tanong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Hindi na ako babalik doon. Bilang biktima, Leandro, babalik ako doon para itayo ang pundasyon ng Tala Foundation. Gusto kong ang bawat batang nagugutom doon ay makaramdam na may pag-asa pa, gaya ng naramdaman ko noong tinulungan mo ako. Ang sagot ni Stella. Habang bumabagtas sila sa kalsada, hinawakan ni Leandro ang kamay ni Stella. Isang haplos na hindi puno ng malisya, kundi puno ng pangako ng proteksyon at pag-ibig na naghintay ng 5 taon. Paano ang tungkol sa atin, Stella? Pagkatapos ng lahat ng ito, may puwang pa ba sa puso mo para sa isang taong nagsimula sa isang lihim? Ang tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Stella sa kanyang mga anak na ngayon ay masayang nagtatawanan sa likuran ng sasakyan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leandro at ngumiti. Isang ngiting tunay na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom, Leandro. At sa tingin ko ang aking puso ay handa na para sa isang bagong tahi. Isang tahi na hinding-hindi na mapuputol ng anumang bagyo. Nakarating sila sa tondo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang amoy ng basura ang sumalubong sa kanila, kundi ang hiawan ng kagalakan ng mga tao na nakakita sa kanilang pagbabalik. Ang dating baog na itinapon sa putikan ay bumalik bilang isang reyna ng katarungan. Bit-bit ang 3 bituin na magsisilbing liwanag sa madilim na bahagi ng mundong yon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang huling anino ang nakita ni Stella sa dulo ng eskinita. Isang matandang babaeng nakasuot ng itim na may hawak na isang lumang kwintas na may pendant na hugis bituin. Sino ang babaeng ito?
At anong katotohanan pa ang hindi pa nabubunyag tungkol sa ina ni Stella na siyang tunay na dahilan kung bakit siya iniwan sa tondo noong siya ay sanggol pa lamang. At sa bawat hakbang ni Stella patungo sa bukang liwayway, hawak ang kamay ng kanyang mga anak at ang pangako ni Leandro, baon niya ang isang katotohanang kailanman ay hindi na mabubura ng anumang bagyo, na ang isang pusong marunong magmahal at magpatawad ay ang pinakamagandang obra maestra na maaring malikha sa mundong ito. Dito nagtatapos ang paglalakbay ng isang bituin na muling sumikat mula sa dilim ng tondo. Maraming salamat sa inyong lahat na naglaan ng oras at puso para samahan si Tala sa kanyang masakit ngunit makulay na paglalakbay. Isang malaking karangalan para sa akin na maging tinig sa likod ng kwentong ito na naging bahagi na rin ng aking buhay habang bawat salita ay aking itinatali. Habang sinusulat ko ang mga kabanata ng buhay ni Stella, lalo na ang gabi kung kailan siya itinapon sa gitna ng ulan habang yakap ang maruming barong, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang bawat patak ng tinta sa papel ay tila bawat patak ng ulan at luha na naramdaman ko rin sa aking sariling dibdib. Ang kwentong ito ay hango sa inspirasyon ng katatagan ng bawat inang Pilipina. Mga inang tinititigan ang hirap sa mata at hindi kailanman sumusuko para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Sana ay nahanap ninyo sa mga salitang ito ang isang munting apoy na magbibigay ng init sa inyong mga malamig na gabi. Ang buhay ay parang isang pirasong tela. May mga bahaging punit, may mga tahi na hindi pantay, ngunit sa dulo, ang mahalaga ay ang pag-asang hindi namamatay. Gaya ng isang buto na pilit sumisibol sa gitna ng semento, ang pag-ibig at katotohanan ay laging makakahanap ng paraan upang mamulaklak. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang tanong akong gustong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Stella, sapat na ba ang huling sakripisyo ni Rizky para tuluyan ninyong malimutan ang 5 taon ng pait at kasinungalingan? O ang kapatawaran ba ay isang regalo na hindi na kailangan pang bayaran yung buhay? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ibahagi ang inyong mga kwento sa aming comment section dahil ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa bawat karakter na aking nililikha. Kung ang kwento ni Stella ay nakahaplos sa inyong mga puso, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para mas marami pa tayong maabot na kaluluwang nangangailangan ng yakap at inspirasyon. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Pagpalain kayo ng may kapal at manatiling makinang na bituin sa gitna ng anumang dilim.